Yung mga ano pala, yung mga anti. Okay lang na banatan ako si Kuya Bal. Huwag lang yung beneficiary. Gaya ngayon, yan si Bielsi, si Joy. Ako yung na-stress pa. Si Kuya Jens, ano yun, reactor natin yan. Official reactor. Hello mga kalingap! Welcome back sa aking YouTube channel, This Kuya Jens. So kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at click the bell button para like kang updated sa ating mga bagong upload na video. At huwag po natin kalimutan suportahan ng Butim Kalingap sa pangunguna ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Ed the Vlog, at syempre Kalingap Rob. At pakisuportahan din po ang aming mga kasamahan sa Butim Kalingap. Nandyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor, at lahat po ng charity vloggers sa buong Pilipinas sa tumutulong sa mga kabayan natin na kailangan may hirap. Suportahan po natin lahat, guys. So ngayong araw mga Kalingap ay bibigyan po natin ng reaction video yung naging upload po ni Kuya Kalampitos o ni Kuya Yoyo patungkol po sa pahayag po ni Kalingap Rob patungkol sa mga bashers po ng ating mga beneficiaries. At dito nga rin po ay ibinahagi rin po ni Kalingap Rob ang kanyang tunay na nararamdaman po kaugnay po doon sa kanyang nakaraang upload na ating nareaksyonan po kagabi. At dito rin mga Kalingap, meron po tayong hamon sa mga gumagawa ng pambabashing, paninira, fake news at sa mga anti-Kalingap. Kaya pakinggan nyo at tapusin nyo ang buong video na ito para malaman ninyo ang hamon ko sa inyo mamaya. Kaya tara, panoorin po natin mga Kalingap at bigyan ng reaction video in 5, 4, 3, 2... Kaya pala napapansin ko, Lods. Ano ba? Medyo na parang nalilimit na yung madalang na. Madalang na pala yung pag-upload mo ng video, ito pala yung di naman siya sobrang dalang. Ano lang talaga, hindi siya yung araw-araw na. Yun, dati baga 3 beses, 2 beses. Hindi, dati araw-araw. Minsan nadalaw pa ako sa isang araw. Talagang sacrifice din. Hindi rin nakakapag-live. Kasi paano ba ako makakaano ng ganito? Kulang ako sa pahinga. Ayoko naman ganun. Kaya, pag nag-vlog kami, the next day, pahinga. Tapos, di ko pa kayo mag-edit. Kasi, pag nag-edit ako, sino mabantay kay Rabay, sino mabantay kay Dalawa. Dalawa. Kay Jack yung isa. Di naman niya kayang bantayin parehas. Lalo na paggabi, syempre, di ko naman pwedeng hanggang gabi i-ano ko sa kay Ate Nelia, di ba? Kasi rin paggabi or paghapon, yan gabi, kami nang nag-aalaga kasi gusto ko rin naman ma-feel yung pagiging tatay. No. Kasi pag pinalaga mo sa iba, parang hindi mo na ma-feel yung hindi na. Yung init ng pagmamahal mo niyan, ramdam nila yung presence. Minsan lang sila maging ganyan, minsan lang sila maging baby. Kaya sinusulit ko rin. Yung upload mo kapon. Apektuhan ka? Ano yun? Totoo man yun, di ba yun prank? Kumaga, naano sa isip ko. Kumaga, nilabas mo yung samanan, yung gusto mong ilabas. Yung kasi parang, sa dumarami ng, dumarami ng Kalingap, hindi lang Kalingap, reactors. Dami. Sobrang dumadami na. Yung mga biglang nasulpot na hindi na makontrol. Buti kung kahit tayo lang nandito, talagang kontrolado natin lahat. Pero yung mga, lalo sa mga reactors, wala tayong, hindi natin control. Hindi natin kontrolado. Kahit i-content nila kahit sino, wala tayong magagawa. Kaya yun yung isa sa nagpapastress sa akin. Minsan di mo pakilala yung iba. No? Lalo na yung mga, actually hindi naman lahat ng reactors. Kasi actually sila naman yung nagtatanggol sa atin. Yung mga yung mga anti. Okay lang na banatan ako si Kuya Bal. Huwag lang yung beneficiary. Kasi ako yung na-stress pag ganyan kay Bensi, di ba? Ako na-stress. Kahit walang ginagawang masama yung bata. Merong napapansin din ako na... Pasensya na lang sa... Okay lang? Saan ko pumatong init kasi? Parang may dyan, parang napapatulala ka na lang. Minsan na... Nahawan na ako ni Kuya Tats. Minsan, yung kahit di mo sabihin, halata sa'yo na medyo na-stress ka. Ano yung, Lods? Ano yung, bakit ganun? Yan napansin ko rin, Lods, siguro, apektado ka rin doon sa, mga nangyayari sa beneficiary mo, yung mga, Actually, kung ako yung i-bash, kung ako yung banatan, o balahurain, or si Papa, okay lang sa akin. I mean,
okay lang sa akin kasi ako, magaling akong iwasan or hindi pansinin yan. Hindi ko man kasi pinapanood. Pero pag yung beneficiary ko na kagaya ngayon, yan si Bielsi, si Joy, mas naapektuhan ako. Kasi tinulungan ko yan, gusto ko magkaroon ng magandang buhay. Tapos, ang magiging kapalit, yung ganun, yung may nambabalahura naman sa social media. Parang, naanuhan ako, parang useless or nonsense yung pagtulong ko kung yun naman yung kapalit. Kaya, yun, affected talaga ako. Gusto kong tumulong nang hindi sila nasasaktan. Hindi sila na-apektuhan ng damdamin nila. Kaya kaya masakit sa akin yun or nagpapa-stress din sa akin kasi syempre tinulungan ko para gumanda yung buhay. Tapos meron naman ibang tao na babanatan or aapak-apakan sa social media. Kaya isa yun sa inaano ko yun. Yun yung mga bagay na hindi ko kontrolado. Kaya ako naapektuhan. Gaya ng, syempre mga content creator, di mo naman lahat yan madidiktahan, di mo lahat yan mapapasunod. Kasi gusto lang niya. Lahat naman gusto mo makakuha ng views, kahit mali na yung ginagawa, di ba? Para sa views. Yung iba. Kaya yun, isa yun sa nagpapa-stress sa akin. Actually, yun lang naman talaga, yung mga nagbabalahura sa Team Kalingap. Although, kung ako wala, okay lang sa akin. Bali wala yun sa akin kasi hindi ko naman pinapanood. Pero pag yung mga beneficiary ko, yun yung... Kasi nahihiya ako sa sa pamilya. Nahihiya ako sa kanila. Minsan nga ako yung nag-ano sa kanila. Pasensya na kayo kasi ganyan. Ako talaga na bro, pasensya ka na. Na ganyan, na dadamay ka dito. Na gayon talaga ako. Alam niyo mga kalingap, kung merong isang tao po na katulad po namin, kami po concerned bilang mga kuya ng mga Kalingap Angels po natin, ay concerned po kami sa mga Kalingap Angels, sa ibang mga beneficiaries, kasi tama po yung sinabi ni Kalingap Rob, So kaya nga tinutulungan po yung mga beneficiaries mga Kalingap para maiahon sila sa kahirapan, mabago yung kanilang buhay, pero medyo nakakalungkot isipin na sa kabila nga ng kanilang pagbabagong ng kanilang buhay, ng sitwasyon po, ay nagiging kapalit po, o parang nagiging kapalit po mga Kalingap, ay yung binabanata naman sila ng mga anti-Kalingap na mga bashers sa social media, na nagiging dahilan para bumaba naman yung self-esteem or yung parang self-confidence dahil nga sa mga issue lumalabas. So parang, alam niyo yun mga Kalingap, nakakalungkot po, kaya kung may isang tao po mga Kalingap nasasaktan at concern po talaga sa ating mga Kalingap Angels, bukod po sa aming mga K-Boys, ay walang iba po kundi po si Kalingap Rob. Kasi siya po talaga mga Kalingap ang parang pinakakuya. Kasi si Kuya Bal po parang tatay na po ng mga Angels, tatay po ng mga beneficiaries. Si Kalingap Rob naman ang pinakakuya. Kaya kung may nasaktan man mga Kalingap, pinakanasaktan na kuya, walang iba po kundi po si Kalingap Rob. Kaya naintindihan ko po, naunawaan po natin yung nararamdaman ni Kalingap Rob. At syempre bilang kaibigan din ni Kalingap Rob ay nalulungkot po tayo na ganyan po yung nararamdaman ng ating kaibigan. Kaya nga, grabe po, matagal po nating inuulit-ulit mga Kalingap, tigilan na po natin yung fake news, tigilan na po natin yung pangbabash, pagpapakalat ng peking impormasyon, paninira, lalo-lalo sa mga beneficiary mga Kalingap. Sabi ni Kalingap Rob, di bali lang sa amin okay na sa amin yung mga pambabash, okay, kaya pa namin, wag lang idama yung mga beneficiary. So, ayun po mga Kalingap. Kaya sa mga gumagawa dyan ng issue, ito ang hamon ko sa inyo. Panoorin nyo to. Let's just put this on a better use. Boxing na lang. So, ayun, natapanood nyo nga yung hamon natin. Kaya kung kayo ay pagpatuloy nyo pa yung ginagawa ninyo, andito lang kami sa Daet, naghihintay, open na open, punta lang kayo. Kahit anong oras, kahit saan, sabihin nyo lang. So, yun lamang mga Kalingap at maraming po salamat sa panonood. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe sa ating mga video. Maraming po salamat. God bless. Bye-bye.